Hello everyone, welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Oh, at pasensya na po kagabi at hindi po tayo hindi natin natapos yung live stream. Kasi nga nagkakaroon tayo ng internet issues. Pero today is another day. Oo, so for now, ire-record lang ho muna natin yung ating live stream. And, ayun, recorded muna tayo today. Dahil nga dun sa internet troubles natin kagabi at, ayun, so kung di niyo pa po nagagawa, mag-subscribe na po kayo dito sa ating, YouTube channel, dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel. At, paki-follow na rin po yung ating Facebook page, oo, yung community page po natin, yung Tambayan ng mga Kotseros at meron din po tayong, social media accounts ng ating, Pinasabat with Coach Jarrett on Facebook and on YouTube. Paki-subscribe na rin po 'yan. Okay, excuse me. Okay, tulad nga po ng napag-usapan natin kagabi na hindi po natin natapos. Just so makapag-recap tayo ng konti. Ah, over the past few days, meron ngang, lumabas, oo, yung 18 Marites, oo, lumabas silang lahat at, sinasabi nila na sila daw ay empleyado ni Saldico. At, sila daw ay, nag-deliver ng mali-maletang mga pera, mm. At, coincidentally, yung mga pinag-deliveran nila ng pera, mga tao din na associated with the administration, oo. Natsambahan lang yun, guys. Natsambahan lang yun, hindi ho ano yun, hindi ho, tawag dito, hindi ho sinasadya, oo, natsambahan lang yun, mga kababayan. But anyway, at ito nga daw mga kababayan, itong, testimonya nung 18 Marites, nagpapatunay na si President Bongbong Marcos daw ay tumanggap ng pera galing kay Saldico, na siya daw ay siya talaga ang mastermind ng buong, flood control scandal, oo. Yun ang sinasabi nila, kuwento nila yun, pero siyempre kuwento nila yun, sila ang bida, oo, gano'n talaga. Wala tayong magagawa dun. At, last week po mga kababayan, nagsumite na rin sila ng kanilang, mga testimonya dito sa Office of the Ombudsman. At ito nga, sa Office of the Ombudsman mga kababayan, hmm, na-realize nitong isa sa kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod or Levi Baligod na parang may mali, mm. Ano yung mali? O unang maling narinig nila, nakita nila mga kababayan, ay yung pag-include sa pangalan ni Congresswoman Laila de Lima at ni Senator Tito Soto. Bakit? Kasi mga kababayan, doon sa mga alleged dates o sa alleged na time frame nung, sinasabi nitong, um, 18 na Marites na 'to, sila daw ay nag-deliver ng maleta kay Congresswoman Laila de Lima. Very important po yung title na Congresswoman, ha. Pangalawa, nag-deliver din daw sila kay Senator Tito Soto, oo. Mali ho yun, isa hong malaking pagkakamali yun. Bakit? Kasi ho mga kababayan, nung panahon na daw sila ay nag-deliver 2023 at 2024, si Laila de Lima po at si Tito Soto ay hindi pa congresswoman at hindi pa senador. Mm. So, isa ho yung maling pagkakamali on their end, oo. At, hindi rin ho lumampas o hindi rin, nakatakas itong, kabalbalan na ito ng 18 Marites at ni Attorney Levi Baligod. Hindi ho nakatakas sa mga mata ni, Ombudsman Remulla yung kanilang kabalbalan. O bakit? Kasi mga kababayan, eto ho, according sa sinabi ni Ombudsman Remulla kahapon, ito ho ang kanyang, binanggit ano. Sabi sabi ho niya kahapon sa kanyang radio show sa The Executive Session, paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila? Lagi lagi silang magkakasama sa buong affidavit na yun? Sa lahat ng lakad magkakasama silang 18? Ano yun? Yun, sabi ni Ombudsman. Kasi mga kababayan, kung nakalimutan niyo na, eto ho kasing, 18 Marites, nagbigay ng, kanilang affidavit.
Nagsumite sila ng kanilang affidavit sa Office of the Ombudsman. Although sinabi rin naman ni, Ombudsman Remulla na hindi pa raw niya nababasa yung mga affidavit, nagsabi rin ho, siguro na nakita na niya yung, affidavit online. Mm. Ngayon mga kababayan, labing maluho kasi yung tao at usually po kapag ikaw ay gagawa ng affidavit, 'yan ay nakabase sa iyong personal na testimonya, personal na experience. Kaso mga kababayan, ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, pinagsama-sama niya yung testimonya ng 18 sa isang affidavit. Mm. Kaya ito ho ngayon ang tanong ni Ombudsman Remulla, bakit iisa lang ang affidavit? 18 sila. Ano sila, iisa lang ng lakad? Oo, gano'n. Posibleng iisa lang sila ng lakad or mas may mas may dahilan talaga na or ang tunay na dahilan talaga ng kanilang, testimonya, inimbento. Oo, inimbento lang 'yan. Sino ngayon ang nag-imbento? Ngayon maririnig natin 'yan dito sa interview, oo, sa kuwentuhan nila Ombudsman Remulla at ng, mga kasama niya sa executive session. Panoorin natin, guys. Good morning. Ito lang medyo mainit lang itong usapan ngayon. Pag-usapan na natin dahil matatapos na to dahil yung mga lumabas na affidavit dyan, no? Yung Hindi, yung muna, 18. bago yung affidavit, totoo ba na yung van na ginamit ng mga yan para pumunta sa Club Filipino is under the name of a very important person? Oh? Yes. Ano ka, Chabit? Kanino? Hindi. This is, Sabi, babae daw. Sabi kasi ni Levy. Unang-una nagkasya yung 18 sa Hindi, isang ganito. ban. Sabi kasi ni Levy, tinanong siya ni Ami. Yung interview ni Levy Baligo. Sa bahay ni Mike Defensor. Oo. Ang ganun ba? sa bahay. Fuck yun, isa fact. Isa fact. Ito, tinanong kasi Oh. ni Ami Pamintuan, si Levy. Oh. Sabi niya, attorney, sino nagbabayad dito? Kasi Club Filipino ito, pagkain, etc. etc. Hindi, is a friend. Who is that friend? Sabi niya, hindi, I cannot reveal, sabi ni Levy. But she is a very... He or she. Oh. Babae. Oh. Ngayon, ang tanong, sino yung nagdala sa kanila Sa Club Filipino? Sa Club Filipino na yung van? Kanino yung van na yun? Ban. Yun, 18 nagkasya sa ban. yun yung she. Yun yung si. Oo. She's a political figure. She is the wife of a political figure. Oh? Yes. Oh. Okay. paano kaya nga nagkasya yung 18 sa isang van 'no? Baka AUB yun, baka yung mga truck yun 'no, yung mga FB. Oo, yung mga FB na van. Yung nabubuksan yung likod ta's kasya 20 tao, pang UB Express, oo. Kasi kung 18 sila, hindi kasya yun sa isang ano, kung commuter van puwede, commuter van kasya yun, 18 kasi if I'm not mistaken hanggang 20 yun, Oo, yung mga commuter van. Pero kung regular lang na van 'yan, yung mga pang-ano, mga pang-pamilyang van, 'di kakasya ang 18 do'n, oo. Tatago natin sa pangalan. Mamaya, kukwento ko sa inyo. Hindi, pero affidavit, ano? Yung affidavit, pag-usapan. Yan. Kasi simple lang yung observation ko. As a lawyer. As a lawyer. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O buy on. Yung sarili mo lang, nung karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama? Sa buong affidavit na yun? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, Ano yun? ibig sabihin yung 18 na yun, pag gumilos yung isa, 18 sila. 18, lahat makilos sila. Sabay-sabay. Hindi. Imposible yun. Correct. Merong ano dyan. Merong explanation si Levy. Hindi, sinasabi ko lang. Di ba? 18, Ang explanation niya, nagkamali ako kasi sinama ko si Leila de Lima. Hindi pa naman siya congresswoman. Ayan. Ayun. Number What one is yun. say, Yun. SP Tito Number Soto? two, itong mga ito, mga ano to bodyguard ni Saldi ko to. So every so open, nagagamit sila na nagdadala ng ganito, etc. etc. Ang tanong sa kanya, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 805 billion? Nasa maleta na sinasabi mo? 13,000 na maleta yan. Nasaan yung mga 13,000 na maleta yan? Ganun ba karami ang maleta dito sa Pilipinas na ganyan kalalaki? Hindi. 13,000 na maleta. Kasi nga naman, 805 billion. Ngayon, ang sinasabi nila, 50 million daw kada maleta. So, kung 805 billion, ang sinasabi ni Kong Jonat, 13,000 na maleta lahat yan. So, nasaan ngayon yung 13,000 na maleta? Diyos ko naman. O nga naman, nasaan yung 13,000 na maleta? 1,300. Hindi, 13,000 eh. Ito nga siya sabi ng ombudsman doon pa lang sa, yun sa affidavit pa lang, tama, di ba? Kasi binanggit ako nun eh. Binanggit ka ba doon? Nabanggit siya. Kasi nag-meeting daw kami sa Bel Air. ICC prosecutor ang kamiting niya. Ano, may 18 abogado? 18 Witness? sundalo? Nandun, may witness? Parang medyo... It never happened. Di ba? Ayun. Yun ang sinasabi ni Ombudsman Remulla kasi pinangalanan siya doon. At according to the testimony sa affidavit, 18 sila na nakasaksi. Kasi yun yung nasa affidavit 18 sila na nakasaksi.
So, nasaan yung 18 doon sa alleged meeting ni Ombudsman Remulla at saka ng ano, ng ICC? Hindi natin alam. Oh, good luck na lang, hulaan na lang tayo, guys. At saka pag labing Paano walo, naging personal knowledge yun? Ano ba tawag dyan? Is a made-up story. Canard. Canard ako. it's ano? Hindi, yun nga. Gusto ko, tumistigo yung 18 sa Senado. Sige, Yes, tumistigo tama sila. yun. Oh. May affidavit daw pinirmahan, may pinadala na affidavit. Totoo ba? Di ba pumirma nga sila 18 eh, di ba? Pero may affidavit nga. Tapos may binigay Nagsubmit nga sila sa affidavit. Office of the Ombudsman eh. So, Tapos so, itong separate ito doon, yung amount na to, pinag-uusapan, is separate doon sa pinag-uusapan sa Senado. iba pa Iba pa yun, iba pa. In addition to. Hiwalay pa nga yun, yun ang sinasabi ni kasi yung kay, tawag dito, yung kay, Senator, tawag dito, yung kay Senator Ping Lacson pa lang dun sa kanyang Blue Ribbon Committee, nasa 500 billion na yun. So, dagdag pa to, itong 800 billion, so mga 1.3 trillion. We're talking about 1.3 trillion pesos. Oo. So, masyado yata malaki yun. Masyado yata malaki yun doon sa kwento. Sobra. Doon sa naikwento. Ito, Ayun naman, no? at saka, pag kayong lahat, 18, pumunta doon sa sinasabi niyo na polo townhouses, baka magkagulo kayo doon. Oo. Kasi Kasi every so often pupunta kayo doon. Para yung relate na yung Manila Polo townhouses. Pag 18 kayo. Basta nagsalita na si Ombudsman is pure canard. Alam mo yung canard? Ano lang talaga, mahirap maniwala. Na yung 18 yun, lahat sila, alam nila lahat. Yung na nakasulat. doon sa affidavit affidavit na yun. Oo. At saka imposible mangyari, siguro. Kung babasahin mo, ang Ombudsman. Hindi, it's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila, Nagkwentuhan. nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon, At alam nila lahat yung alam mga nila lahat yung sinasabi ron. Medyo... Gusto ko nga tanungin sa kanila doon. Kasi pumunta daw sila sa Ilocos eh. Ha? Pumunta Pupunta sila sa sila Ilocos? ng pera ron eh, Oh. sa Ilocos. Oh. Ang ibig mo sabihin, hindi man lang kayo pinansin na meron kayong daladalang ganon? Diyan sa airport. Walang report? Walang ka-report dyan? Oo. Wala man lang ano dyan, ibang... Walang nakapansin sa inyo? Pumunta kayo doon sa bahay ni Presidente? Ibang bata ni Pao. Correct. Kasi kung pupunta sila sa Ilocos, syempre, mabilisan yan. Kung, tsaka yung mga pinakita nila doon sa affidavit nila, gamit nilang helicopter, etc. O di, mapapansin sila doon. Hindi ba sila mapapansin ng kaap doon? Di ba? Makikita sila doon. O syempre, papalusot ng mga DD. Syempre, administrasyon yan, papalusutin yan. Di dapat meron silang ibang mga pangalan pang binanggit na kasama nila, kasabwat nila. Kaso ang problema, ang mga binabanggit lang nila mga senador, mga congressman, etc. Paano ka naman makakuha ng buong katotohanan doon, guys? Yung si Tony Levy. Hindi. Bata mo ba? Bata ni Ben Horluyan. Ben Horluyan, yan yung Napoles, di ba? Napoles. Ay, Kaya ang ba? police, may sa police case. Ano ba nag-umpisa yun? Doon nag-umpisa yun. Si Ben Herloy, nakunan niya rin ng pera. Yes. Doon pala nag-umpisa. Doon nag-umpisa yan, si Ben Horluy. Yun yung... Ano kinalaman ng isang politiko na sinasabi mo naman? tumutulong lang ako. Ano? Kasi naniniwala ako sa kanilang mga sinabi. Yan ang deklarasyon yun. Ganun? Galing house. No, si Mike Defensor yun. House of Representatives. Ako naman May letter Q ba sa pangalan? Anong pangalan? May letter Q? Wala. Wala. Hindi yun. Letter S. S. Wala. Meron. May S. Oh. Meron. Ano ba? Letter... Alam na lang ni Pao. Letter G. Wala. Lakas ng alas ka ni Hindi alam natin Ombudsman. kung sino yan. Kasi Alam na lang ni Pao. mabakbak ka yun eh. Ano? Alam na Pero lang. ang punto lang na mga pagtingin ng mga abogado, sabi nga ng ombudsman, parang medyo bumalaot ng konti. Pero maganda yung sinasabi ni Ombudsman. Sana itong mga ito tawagin sa Senate. Oh. Tama. Ha? Tama. lumabas Kasi sila. pati si Senator Erwin, sinabi. Hindi, ano yan? Sinama ba? Si Oo, Senator sinama siya. Erwin doon? Oo, Tama? kumita siya. Oh, Ang binabasa, ang Hindi, nakikita ko binigyan dyan, daw eh. Oh. they're trying to create a tipping point. Yes. Na 18 Marines cannot be wrong. Yes. Hindi naman lahat, marami nga dyan discharge. Oo. Marami dyan, hindi naman Marines. Oh. So ginagamit lang. Nag-create sila ng tipping point. Political. Pero ito ombudsman, basa yun. Timing-wise. Bakit ngayon? Hindi, before Hindi the... ko na mababasa yung full affidavit Oo. as submitted to the ombudsman. Oo. Pero Before, Timing-wise. Hindi, before the trillion madami peso lang by march. people evaluated. Hindi Oo. ako... Bago yung marcha yan bago yung February 25. Ganun. Tsaka paborito nila, bilib na bilib ako sa kanila, paborito nila ang Club Filipino. Ha? Matindi. Oo. Ang hirap pumasok doon ha. Lagi nasa Nasa Club Filipino, Filipino. si Chavez no? Singson doon? Hindi ko na alam. Kasi parang medyo... Yung sabi di pa sa akin, binubulong sa akin kanina. Ayun, nasa likod nito si Hindi ako si kasali Manong. dyan. Si Manong. Hindi ako kasali dyan. Ikaw pa, wow. Hindi ako kasali Hindi, pero ito timing wise, nilabas ito the day before. The day before, February 25. Oh, yun ang medyo ano doon. Saka hanap sila ng tipping point. Tsaka pa dapat kumuha ka ng... For purposes of you know what. At saka, alam niyo nakakabis doon, kanina pa sinasabi ni Ombudsman Remulla, naghahanap sila ng tipping point. Ibig sabihin, ang gusto nila, kumbinsihin ang madla na ang kredibilidad dahil mga alleged Marines
etong mga tao na ito, credible sila. But it's not always the case. Lalo na mga kababayan, 4 dun hindi naman pala Marines. Tapos yung 11, dishonorably discharged. Ulitin ko, let me emphasize, dishonorably discharged. Ibig sabihin, tinanggal sa serbisyo, kumbaga, you're fired, parang gano'n. Tinerminate sila sa serbisyo, baka may nagawa silang kalokohan dun, tinerminate sila. 3 lang ang nakatapos ng kanilang dun, ng kanilang serbisyo, ng kanilang tour. 3 lang ang nakapag-retire ng maayos, hindi lahat. So, ang pangit lang kasi na ginagamit nila yung security sector, ginagamit nila yung AFP para magkaroon ng kredibilidad yung kanilang kasinungalingan. At ang mas nakakalungkot diyan, mga kababayan, merong mga miyembro mismo ng AFP na nagpapagamit. Mm. At, I guess mga kababayan, well, 'di ba? Siguro gipit, 'di ba? Or dishonorably discharged nga, o 'di wala silang moral code. Oo, hindi nila sinusunod ang, code of honor ng ating mga Marines. So, kaya siguro ganyan nagpapagamit sila. Yun ang mas nakakalungkot actually. Ako that to happen. Ganun na. Wow. Talagang Hindi, gusto nila mag-alsa. papunta yan. Pero mabuti rin na meron mga, kaya maganda magkaroon ng Senate hearing. Senate hearing. Kasi Oo. may binanggit sila daw na ito daw yung kanilang mga kasama ng mga amo nila, Colonel Dichoso. Meron siyang mga ganun eh. Ganun. Yes. So, hindi, sino-sino ba yung mga in-implicate nila na Meron sinasabi silang lang in-implicate. May nagtatanong. tumanggap, di ba? Oo. Sino ba ito? Asawa ni Mike Defensor? Sino? May nagtatanong. Oh, ikaw sumagot. Ang kulit eh. Kung ikaw ay paliwagan text. Ito na. Oo, yan na. Ano sabi sa text mo? Sabi ni Andrew, Oo. yes. Yes. Siya yung nagkarga sa mga tao. Oo. Kinakarga Hindi, yung interview nga ni Baligot sa bahay ni Mike. Ganun, Oh, may di ba? nag-text sa akin, nakita niyo. Oh. May picture eh. Pero ang dami, no? Dami in-implicate dito, Kung Jonathan. Ang dami! Para pag tingnan mo, lahat yata, hindi lang nila naabutan. Tayo lang, hindi na naabutan. Hindi, ang pinakamarami doon yung Quadcom. Inabutan. Sila ang Quadcom. Pati nga si Ace eh. Ace Ganun? Albert, si congressman. Ang dami, no? Oh, Daming- basta yung Quadcom group. Yung mga congressman doon sa Quadcom. Quadcom. Kasama na sila Kong Benny Abante. Abante, sina Joel Chua, lahat yan. Kong Dan Fernandez. Yes, lahat yun. Yan yun, ano daw, na pinambunan. ng, Pati nga si Tito Sen. Hindi, tanong na lang dito. Ano ba inabot daw? Paper bag or... Hindi, yung iba paper bag, yung iba maleta. Kasi Isipin mo, may pati si- distinction, may distinction. Oh, pati si Tito Sen. Pati si Tito Nakasama Sen din. sinama. Nagsalita na nga si Tito Sen. Hindi ko kilala yung mga yan. Hindi ko alam yung mga yan eh. Di ba? Talagang, ito lang na patunay. Ito siguro din para sa taong bayan. Ito patunay na napakadali po na magdawit ng tao. Napakadali po mag-akusar. Madali mag-akusar. Madaling gumawa ng istorya. Tama yan. Pero hindi yung nangangulugan na totoo. Di ba? Correct. Pagkailang suriin ho natin ng gusto yung inilabas, hindi naman po natin sinasabi na... Oh, may nag-text sa akin. Oo. Sabi sa akin, yung asawa rin ni Mike Defensor, her car was used to transport some of the Marines. Yan. Ganun ha? Ang nagtesa niya si Kong Jonathan. Hindi. Ganun ha? Somebody in the know. Ha? Somebody in the know. Somebody in the know. Talaga. Hindi mo pwedeng ano to eh. So, ano to? This is a... Hindi mo pwedeng itago ito eh. Alam ng tao eh. Ay, ganun ha? Kung sino yung mga lumakad. Ayun. Baka mamaya nagsasabi diyan yung waiter mismo eh. Doon sa Nandun. Club Pilipino. Club Pilipino. Boss, ang dami ito. Nagdala nito. Ito. Saka ito yung uniforme nila, dito Ito, sila nagpalit. ganun, ha? Yan. Yung bang press conference na yun was done in Club Pilipino. Club Yung Pilipino. televised. Club Pilipino. Sino ba nagsasalita noon? Si Levy. Siya ba? Oh. Siya nagpakita pati ng mga picture. Meron nga siyang picture doon pinakita Oh. na nagcro-cross yung isang supposed to be investigator ng ICC Oh. at yung sinabi nakakuha ng $2 million. Oh. Sabi ko, nag-cross ka lang ng charter house papunta ng Greenbelt 5, nakakuha ka na ng $2 million. Ang galing mo May naman. 2 million ka na agad. Ano ba yun? May kasama ba mga litrato daw? May litrato, Meron ba? May mga ganun nagcro-cross siya. ganun ha? Nagcro-cross siya. Kaya sinabi pati, si Sunny Trillanes daw nakakuha. Pati si Sunny Sunny Trillanes, Trillanes, ay talaga naman. Yan ang ito. Kaya gusto kong kausap. Pinag-uusapan lang po namin para kayo po ang sariling mag-analisa, mag-husga. Ito naman po ipananaw namin doon sa Hindi, tsaka gumaling sila pangyayari ngayon. na ito, ha? Medyo gumaling sila from the Gutesa days eh. Hindi, alam mo kung bakit? Medyo umayos, Habang medyo practice. umayos. Kasi dati, Sige. isang tao lang kayang buhatin yung maleta. Alam mo kung ilan yung 50 million pesos sa maleta? Kaya mo Dati. buhatin yung isa lang. Kayo Kay Gutesa, isa. sa 50M. Bawat maleta kasi 50M daw eh. 50M daw. Oh, isang tao, kaya mo buhatin yun kung ano yung piso ng 50M? Tonelada na yun. 50, ilang kilos Ngayon- ba yun? Ilang kilos ba ang 50? 1 M is how many kilos? Ang tindi noon. Ngayon, 3 na silang bumubuhat. Ayun. Ngayon, binago na. Oh, binago. na ngayon. Dati kasi- pero, anong klase? May malaki na lagi? Hindi, isa lang. Medium daw? Kaya tinatanong ko nga. Meron daw paper bag yata. Parang paper Hindi, bag. yung paper bag sa distribution na yun. Pero Ayun, yung pagdala-dala, mali-mali. Ngayon, Ngayon, nasabi ko sa kanila, Ang sabi nila 1M daw is approximately 1 kilo eh. So parang 1 gram per 1 gram per bill. So kung meron kang 50 million, o di meron kang 50 kilos. So di ba? O di kasing bigat niya ng kasing bigat siya ng isang sakong bigas. Isang 50 kilo na sako ng bigas. Ganun siya kabigat. Oo. So kung
kung 13,000 na ano, kung 13,000 na maleta 'yon, o 'di mga nasa tonelada nga. Oo, nasa tonelada. Sobra-sobra pa. Ang ibig mo sabihin, ganun karami ang Rimowa dito sa Pilipinas. Rimowa eh. Para magkasilasyon. Ay, nako, talaga naman. Oh. Napamura na lang si Okay. Kong Jonat. Napamura na si Kong Jonat, guys, eh. Oo. Well, kasi yun nga mga kababayan, tama ko yung sinabi ng host, hindi ko lang kilala yung host, yung pangalan. Pero yun ho kasi talaga, madali ho kasing magbanggit ng pangalan, mahirap magpatunay ng aligasyon. At, hindi ho porke binabanggit ibig sabihin, yun na talaga yung facts or yun na yung, katotohanan, oo. So, ingat-ingat din ho tayo sa mga pinapakinggan natin, ingat-ingat ho tayo sa mga pinapaniwalaan. Dahil baka ang ending mga kababayan, mabudol. Mm. Ay, alam naman natin ang purpose nitong mga gumagawa ng intriga na 'to, mag-destabilize, oo, 'di ba? Ang gusto nila, mag-fail ang Marcos administration para maiangat nila si Sara Duterte, 'di ba? Ibig sabihin mga kababayan, gusto nila pahirapan ng taong bayan. Gusto nilang pahirapan ang bansang Pilipinas para lang maipasok nila si Sara Duterte. What kind of foolishness is that, 'di ba? Anong klaseng kalokohan 'yan? Kaya mga kababayan, mag-ingat din po tayo sa ating mga pinapakinggan, pinapaniwalaan kasi it can really spell, the economic collapse of the Philippines or the stability of the Philippine economy. So ingat-ingat din po tayo mga kababayan at, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, alright? God bless everyone. See you in our next live stream. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?